Hi guys, ako nga pala si JR and welcome back sa aking channel. Ang ituturo ko po sa inyo ay integer exponents. Unang topic is exponential notation. Sabihin natin meron kang a and then raised to n. A is any real numbers. Then si n ay positive integers. So, ibig sabihin ng a raised to n, pwede mo din siyang isulat into a times a times a and so on, then times sa a. So, pag pinagsama natin yan, ito yung n factors. So, ang tawag minsan dito sa n na to ay exponent. Exponent, then power, then index. So, yun, then example tayo para ma-appreciate natin kung ano ibig sabihin ng exponential notation. Express natin siya into 5 factors, magiging ganito yung a, which yung a pala ay tawag ay base. Ayan, base. So, yun. Ilang factor na tayo? Tatlo. Then, kulang pa ng dalawa para maging 5 factors. Tapos, isa-isahin natin siyang i-multiply. 1/2 times 1/2, maging 1/4. Then, 1/4 times 1/2, 1/8. 1/8 times 1/2, 1/16. Then, 1/16 times 1/2 maging 1/32. Tapos, sa B example naman tayo. Yung A dito is -3. Then, yung N is 4. So, pag in-express natin siya into 4 factor, magiging -3, -3, then -3. So, ito yung N factors. Tapos, pag multiply natin siya, -3 times -3, magiging +9. +9 times -3, magiging -27. So, -27 na to. -27. Then, si -27 times sa -3. So, magiging 81 siya. Positive, 81 yung sagot. Kasi negative times negative, positive. Dito sa C, yung B tsaka C ay hindi equal kasi pag in-express natin yan, magiging -1 times sa 3 raised to 4. Kasi, nasa labas yung negative, hindi sa loob, hindi siya kasama sa exponent na 4. Kasi dito, naka-parenthesis yung -3 and then naka-raise to 4. So, kasama si negative sa 3. Tama. Dito, hindi siya kasama kasi dito ganyan yung pagkasulat dapat niyan. Parang trick lang to para malito kayo kung magkapares yung dalawa pero hindi sila parehas. So, yun. Pag in-express natin siya into n factors, magiging 3 times 3 times 3. Since apat yung n factor na yan,
So, express natin yung 3 into 4 na 3. So, since na-simplify na natin yung 3 times 3 raised to 4 na yan, which is 81. So, lagyan na lang natin ng negative yung 81 kasi, di ba, 81 to. Yung 4 factors na yan ay 81. Then, negative times negative 80, positive 81, magiging negative 81 yung sagot. Next is 0 and negative exponent. Ibig sabihin lang ng 0 and negative exponent, pag meron kang base na A ulit, na any real numbers, di dapat equal to 0 si A. Pero pag-uusapan natin yan paano pag 0 si A. Ngayon, sa ngayon, wag muna. Sabihin muna natin na hindi equal to 0 si A. So, pag meron kang base na A and then raised to 0, ang magiging kalabasan niyan ay 1 yung sagot. And then, pag meron ka namang A raised to negative N, so magiging sagot niyan ay 1 over A raised to N. And then, si N ay integers. Any integers. So, ibig sabihin, kasama na yon si negative integers tsaka si positive integers nun. Kasama na din yung 0 nun. Kasi, di ba, pag raised to 0 yan, magiging 1 yung sagot. Example tayo para ma-appreciate natin yung pinagsasabi ko. For example, so, pag meron kang number I base na 4 over 7, then raised to 0, ang magiging sagot niyan ay 1. Tapos, sa pangalawang example, pag meron kang base na x, then raised to negative 1, magiging sagot nun ay 1 over x. Pag 1, di na natin sinusulat yung 1 dito sa exponent. Mas maganda kasing wala na. Then, sa pangatlong example, pag meron kang base na negative 2, then raised to negative 3, una is magiging positive mo lang yung exponent na negative 3. So, bababa si negative na base, negative 2 na base, then magiging positive si 3 na exponent. Tapos, gagawin natin siyang 3 factorial, yung negative 2, o 3 factors. 2. Since si negative 2 ay naka-parenthesis, then naka-raise to 3, si negative 2 ay magiging 3 factors. So, negative 2 times negative 2, positive 8. Then, positive 8 times sa negative 2, magiging negative 16. Pag ganito yung pag ganito, pwede ding isulat niya negative 1 over 16. Yan, parehas lang yung ganyan. Yung sagot na ganyan. Next is yung law of exponent. Sabihin natin si A at saka si B ay real numbers. Are real numbers.
Then si M tsaka si N ay integers. Integers. So, sa unang law, pag meron kang pinag-multiply na same base, and then magkaiba yung exponent nila, which is M, then N. Pag-add mo lang sila, pag yung equal to, mag-add yung exponent, yung dalawang exponents na yon. Then sa pangalawang law, pag pinag-divide mo naman yung same base, then magkaiba yung exponent, pag minusin mo lang sila. Kasi 'di ba yung kanina, yung sa negative exponent, pag meron kang positive, pwede mo din siyang gawing 1 over negative n. Parehas lang yun. Pinagbaliktad lang natin yung situation. Tinaas lang natin si n, positive n, then tinaas natin, naging negative n. Tapos, apply mo yung first law, kaya nagiging m minus n. Ganyan siya, kaya naging nangyari to. Then, sa number 3 naman, pag meron kang raised to m, then meron pang isang exponent na n, multiply mo lang yung m tsaka n. Pag ganyan situation naman yung na-encounter mo. And then, sa number 4 naman, pag magkaiba naman yung base nila, then same naman yung exponents, pagsamahin mo lang yung dalawang base, or pag multiply mo muna, then erase mo sa kung anong kung parehas yung exponent nila, i-erase mo sila. Pag magkaiba naman yung exponent nila, huwag mong pagsamahin kasi hindi nakasama sa law of exponents yun. Tapos sa 5 naman, pag meron ka namang situation na ganito na naka-division yung dalawang base, then naka-raise sila sa n, pwede mo silang paghihiwalayin na ganito. Raise mo kay n, ay a, and then si n, raise mo kay b. Kaya nangyari yung ganito. Then sa 6 naman, pag negative naman yung exponent ng fraction na yan, fraction kasi tawag nito, di ba? Diniscuss ko na yung fraction sa una kong video about basic algebra. So, mangyayari nito, since na negative yung exponent niya, positive si n, tama? Kasi pag negative n, then meron kang negative 1 na factor. So, apply lang natin si dito siya nanggaling sa law 3. Kasi 'di ba ito, parang tinanggal si m nito ay si negative 1, then n. So, anong nangyari? Tinanggal ko ulit si negative 1. So, naging ganito siya. Tama? Pag meron kang situation na ganito, di ba, babaliktad siya. Ang mangyari, negative 1 ay a raised to negative 1, then b raised to negative 1, then n. Pag merong situation nito, ito, para magiging positive yung exponent niya, tsaka ito, magiging positive yung exponent niya, ibabaliktad natin gamitin natin yung negative exponent, which is maging positive yung b, tataas siya, then si a, pababa siya. So, kaya nangyari yung ganito. Tapos, sa 7 naman,
Pag magkaiba naman yung exponent nila, then negative, apply mo lang yung ginawa natin dito. So, bababa tataas si B, which is raised to M, then si A naman, ay bababa, which is raised to N. Example tayo para ma-appreciate natin yung pinagsasabi ko. So, unang example, pag meron kang base na x, then raised to 4, then multiply natin siya sa base na x, then raised to 7. Dito, i-apply natin yung unang law, which is pag meron kang same base, then magkaiba yung exponent, pag-add lang natin sila, yung dalawang exponents na yan. So, x raised to 4 plus 7. Tama? So, 4 plus 7, magiging x raised to 11. Then, next example, base na y, then raised sa exponent na 4. Then, divide yung y na base din, raised to 7. So, ang mangyari na, di ba tataas lang si y? Then, magiging negative siya. Then, apply yung first law. Which is, pag add natin, since na negative yung 7, magma-minus siya. Negative 7 plus 4, magiging 3. Since na mas malaki si 7, magiging negative 3. Tapos, pag negative yan, apply natin si negative exponent. So, yun, magiging y raised to 3. Pangatlo example, pag meron kang situation na ganito, pang ano law 3, pag meron ganyan siya, pag multiply lang natin yung dalawang exponent. Which is m tsaka si n. And ganyan. So, dito, 4. 4 times 5 magiging 20. Then, sa pang-apat na example naman, pag meron kang situation na ganito, 3, yung base mo ay 3x, then yung exponent, 5. 3 na lang para mas maliit. Pwede mo siyang paghiwalayin si 3 at saka si x. Pag hiniwalay mo yan, magiging ganito siya. Tama? O ganito. Para mas maintindihan nyo. Sa law 4, di ba pag meron kang magkaibang base, A tsaka B, then parehas yung exponent nila, pagsamahin mo lang sila. Kaya nangyari dito, pinagbaliktad ko yung situation kasi ito may value, then ito wala. So, yun. Dito si A ay equal to 3, and then si B equal to x. So, 3 times 3 times 3. So, tatlong factors yan. Then, si x raised to 3. Mangyari, 3 times 3 times 3. 3 times 3, 9. 9 times 3, 27. Then, 27 times x cubed. 27 x cubed. So, yun. Pang-limang example, which is, meron tayong base na
x over 2, then raised to 5. Mangyayari niyan, i-distribute natin si 5 sa naka-fraction na numbers na yan. Pang 5 na law naman yon. So, simplify natin to sa into 5 factors. Maging 2 times 2 times 2 times 2 times 2. So, 2 times 2, 4. And 4 times 2, 8. 8 times 2, 16. Then, 16 times 2 maging 32. So, x raised to 5. Then, all over 32. Next na example. Paano kapag pinag-combine natin yung lahat ng law ng exponents? So, example tayo para ma-appreciate natin yung pinagsasabi ko na pag pinagsama yung mga law of exponents. So, 2, meron tayong example na 2 times a raised to 3, and then times b raised to 2, multiply sa 3a raised to 4 raised to 3. So, pag sinimplify natin yan, unahin natin yung exponent na to. So, kasi, di ba sa PEMDAS, naalala nyo, unahin yung naka-parenthesis. So, yung sa loob muna ng parenthesis, which is meron kang, yung kasunod ng, di ba, PEMDAS, unahin mo yung parenthesis, and then exponent. Since ito, naka-simplify na siya, di mo na mababago to, ganyan yung itsura niya. Ito mababago pa kasi meron kang exponent sa labas. Tama? Sa labas ng parenthesis. So, sulat lang natin yung isa, and then, simplify natin to, which is, sa law 3 ata yun, pag meron kang situation na ganito, i-distribute mo sila sa, ito, exponent to, redistribute mo sa mga numbers na to. Ito, tsaka to, tsaka to. So, mangyayari yan, magiging 3 cube. Then, a cube. Then, b 4 raised to 3. Tapos, simplify natin to. A cube b squared. Ito, 3 times 3 times 3, 27. Tama. Tapos ito, a cube. Dito, multiply lang natin yung dalawang exponent na yan. Magiging 12. Tapos, simplify natin to. At pagsamahin natin yung similar term. Ibig sabihin ng similar term, similar factors, pagsamahin natin yung number na 2 tsaka 27, then number na a tsaka a, then b tsaka b. So, pagsamahin natin siya para di tayo malito. So, 2 times sa 27. Then, a cube times sa a cube. Then, dito, b square times sa b raised to the 12. So, 27 times 2 or 2 times 27
mangyari, mag-multiply sila. So, 54. Tapos, dito, pag-add lang ng yung exponents nila, which is same base. Then, nagkataon na same naman yung exponents nila. So, mangyari, pag-add mo lang sila. So, magiging 6. Tama? Tapos, sa B naman, pag-add mo lang yung exponents nila, magiging 14. So, pagsamahin natin sila, 54, A raised to 6, then B raised to 14. So, yun yung sagot. Next na example, pag meron kang situation na ganito, 3 raised to 3, then x square times sa x raised to 4, then all over z. So, simplify muna natin yung x over y raised to 3 na yan. So, magiging x cube over y cube times sa dito, distribute lang natin to sa numerator tsaka denominator. Yung exponent na 4. So, 2 times 4, then x raised to 4. Tama? Then, all over sa z raised to 4. Ito, di ba, pag multiply lang natin yung dalawang exponent na yan. Tapos, x cube, y cube, then y raised to, maging 8 siya kasi 2 times 4 equal to 8. And then, x raised to 4, then over sa z raised to 4. Pagsamahin muna natin yung mga terms na magkaparehas. So, x cube times sa x raised to 4. Then, dito naman sa y raised to 8 over sa, since na naka-divide siya, o over muna siya natin doon sa parehas siya na term, which is y raised to 8. And then, si z naman ay walang kasama. 1 over, lagyan natin siya ng numerator na 1. And then, ganyan lang natin siya. So, ano kasi yun? X 3 times x raised to 4, y raised to 8, y raised to cube times 1 over x raised to 4. So, dito, sa low 1, di ba, pag-add lang natin yung, since parehas naman yung base nila, pag-add lang natin yung exponent, which is magiging 7. Dito, ang nangyayari, pag manusin natin yung exponent nila, so magiging 8 minus 3. Then, copy natin si z o 1 over z raised to 4. So, pagsamahin na natin lahat, magiging y raised to 5 na lang si y. Then, over raised to 4. Kasi pag multiply natin yung fraction sa hindi naka-fraction, magiging fraction ng sagot.
example tayo dun sa law 6 tsaka law 7, hindi natin nabigyan na example yon. Ayan, ganito siya, di ba? So, walang example yon, so bigyan natin ng example yon. Kawawa naman. So, yon. Pag meron kang example na ganito, 6 raised 65, then times sa negative 80 na base, then raised to negative 4 over sa 25 raised to negative 2, then t raised to positive 2. Ito pala naka-multiply pala to. Naka-multiply si 6, hindi siya 65, sorry. Then si 2, hindi siya 25. Naka-multiply si 2 by 5. So, yun. Simplify lang natin to. Since na ito, negative 2 bababa doon sa denominator. Kasi ito, pag pinaghiwalay natin to, since na may parehas siya na ito magkaparehas yung base nila. Kasi di ba ito raised to 1C5. So, 6 over 2. And paghiwalay natin si 5. 5 over sa 5 raised to negative 2. And then, si t naman, negative 4. Then, over sa t raised to 2. So, 6 over 2, magiging 3 siya. Then, si 5, since na negative 2, tataas yun, magiging positive siya. So, magiging multiply yung operation, magiging si 5, magiging raised to positive 2. Then, dito naman, since negatives yung spawn niya, bababa lang si t raised to 4. So, magiging positive siya nun. Tapos, t raised to 2. Simplify natin to. 5 times sa 5 raised to, ito, pag samahin natin, magiging, di ba mag-add yun kasi meron 1 dito. Add yung exponent na magiging 5 raised to 3. Tapos, 5 raised to 3, 5 times 5, 25. 25 times 5, magiging 125. So, 3 times sa 125. Sinimplify ko na yung 5 raised to 3. Kaya naging 125 na siya. Tapos, since na pares naman yung base nila, ito, dinala ko siya sa baba kasi may similar base siya. Ito, tinaas ko kasi similar base siya sa 5. Tama? Ito din, binaba ko siya. Same yung base nila na t. So, ito, yung t magiging t raised to 8. Tapos, 3 times 125, magiging 375. Over sa t raised to 8. So, yun. Next example tayo. Which is yung sa 7. Y over 3 x cube raised sa 2. Tapos, i-distribute natin si negative 2 sa y tsaka sa denominator na 3x cube. Mangyari 2 y raised to negative 2, then 3. Dito muna tayo sa 3x cube raised to negative 2. So, ito, since negative yung mga exponent nila, babaligtad lang yung
ito tataas, then ito bababa. So, magiging 3x cube raised to 2. Then, ito, y raised to 2. Tapos, simplify natin yung sa taas. Ito hindi na-simplify na yan. So, yung sa taas na lang. Ito, in-apply natin yung law 3. Ay, sinula ko ulit. Over sa y square. Simplify natin yung 3 square. Magiging 9. Then, ito, 2 times 3, magiging x raised to 6. So, ganyan na yung sagot. Tama? So, yun, ganun lang po yung pag-solve ng law of exponents. At sana marami po kayong natutunan. Pasensya na sa medyo magulo yung yung pag-solve. So, sana meron kayong may na-gets naman kayo. At huwag niyo po kalimutan na i-subscribe yung channel ko. Then, pwede din kayong mag-request kung ano pa yung hindi niyo naintindihan na lessons. Ano ba pwede niyo po i-comment sa comment section. Maraming salamat.